Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po muli sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan sa ating bansa para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, kaisa si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ng mga lider sa buong mundo na nananawagan na magkaroon ng mapayapang pag-uusap at diplomasya para maibsan ang lumalalang hindi pagkakasundo o kaguluhan. Kaugnay nito, tiniyak ng Malacanang na handa ang pamahalaan sa anumang maaaring mangyari kaugnay ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinabi ng Pangulo na kailangang manindigan para sa pandaigdigang kapayapaan upang magkaroon ng matatag na pandaigdigang komunidad. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na hindi dapat mag-alala ang mga Pilipino dahil patuloy na kumikilos ang gobyerno upang matugunan ang lahat ng pangangailangan ng taong bayan at ang maaaring maging epekto nito sa bansa. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Pinawi ng Malacanang ang takot ng publiko dahil sa posibilidad na magkaroon umano ng global war o giyera sa buong mundo. Ito ay matapos tiyakin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa publiko na handa ang gobyerno sa anumang sitwasyon kaugnay sa nangyayaring tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, inatasan na ni Pangulong Marcos ang lahat ng ahensya ng gobyerno na unahin ang proteksyon at kapakanan ng mga overseas Filipino worker o OFWs, lalo ang mga nasa lugar na mataas ang panganib. Ang gustong iparating ng Pangulo, handa po tayo sa anumang mangyayari at lahat po ng pangangailangan ng taong bayan ay tutugunan po ng pamahalaan. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na maging ligtas at naaayon sa takdang panahon ang pag-uwi ng mga Pilipino mula sa mga bansang Israel at Iran. Kaugnay na nasabing utos ng Pangulo, nagtungo si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa Jordan upang salubungin ang unang batch ng mga Pilipino na nais makauwi ng bansa. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na ligtas at makakauwi sa lalong madaling panahon ang higit 200 Pilipino na nagpahayag na nais na nila makabalik sa bansa sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa Pangulo, si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak mismo ang nag-abang sa unang batch ng repatriate sa Amman, Jordan. Mabilis rin anyang ginagawang pagkilos ng gobyerno para sa pagproseso ng request for repatriation na natatanggap ng pamahalaan.
Kaugnay nito, siniguro ng Pangulo ang nakalatag na tulong na ipaabot ng national government sa mga uuwing Pilipino mula sa financial assistance hanggang sa livelihood at accommodation support. Upon arrival in the Philippines, they will receive immediate support from the government, including 150,000 pesos in immediate assistance, some accommodation, transport, and livelihood support with training vouchers to help them recover and to start again. And for those who choose to stay home for good, we will be there to help with skills training, job matching, startup capital, and support to begin a small business or find new opportunity. I urge our fellow Filipinos to coordinate with our embassies in Tel Aviv and in Tehran. Please follow their guidance, inform them of your situation, and do not hesitate to ask for assistance. Your government continues to act and is ready to serve to protect your safety and well-being. Nothing is more important than the safety of every Filipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inihayag ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang nasaktan sa nangyayaring tensyon sa Iran at Israel. Bagaman dumadami ang bilang ng mga Pilipino na nais makauwi ng Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega na mayroong 253 na mga Pilipino sa Israel ang nais nang umuwi sa bansa. Sinabi pa ni de Vega na parating na rin ngayong araw ang 26 na unang batch na uuwi sa Pilipinas. Kailangan na talaga, ihikayat mga Pilipino mo although hindi mo mapipilitan dahil po, hindi naman full-scale war ang nangyayari doon. No? Hindi pa naman untenable ang situation kasi kung talagang hindi na pwedeng mabuhay doon, kailangan ng mandatory. Samantala, sinabi ni De Vega na patuloy na magbabantay ang mga embahada ng Pilipinas sa Iraq at Israel para sa mga Pilipinong naninirahan sa dalawang bansa. Siniguro ni De Vega na may nakahanda ng contingency plan ang naturang mga embahada sa anumang susunod na mangyayari. Tapos nagtutulungan mga embassy. Kanyari, yung dadaan tayo sa Turkmenistan, yung mga Pilipino pamiran, tutulong ang Malaysia. Malaysia lang may embassy doon sa Turkmenistan. Tumutulong sila sa mga dayuhan na tumatawid. Tayo naman, pag may humingi sa atin na isakay din natin yung kanilang mga citizen, nagtutulungan yan. Kasama yan, no? Okay. UN will also be involved. Ganyan. Worst case, ibig nyo sabihin, gera na talaga. Hindi alas 7 po na yan. And we have experience with that. We have done it in Lebanon, we've done it in Libya, Iraq. Si DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Kaugnay pa rin sa mga pangyayari sa gitnang silangan, pinulong na ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang economic team ng administrasyon upang talakayin ang posibleng epekto sa Pilipinas ng lumalalang tensyon doon. Nauna nang inaprubahan ng Iran ang pagsasara ng Strait of Hormuz na pangunahing ruta ng kalakalan na inaasahang makakaapekto sa galaw ng pandaigdigang presyo ng krudo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Ipinatawag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng economic team upang talakayin ang posibleng epekto ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Kung matatandaan, inaprubahan na ng pamahalaan ng Iran ang pagpapasara sa Strait of Hormuz na pangunahing ruta ng kalakalan na inaasahang makakaapekto sa galaw ng pandaigdigang presyo ng krudo. Sa press briefing sa Malacanang, siniguro ni Communications Undersecretary Claire Castro na hindi nila isinasantabi ang domino effect na idudulot ng pagtaas ng presyo ng krudo maging sa sektor ng logistics at trading sa bansa. Bukod pa ito sa transport at agri-sector na isa sa mga inaasahang unang tatamaan ng fuel price hike. Sabi ng opisyal, nasa 2.5 billion pesos ang nakalaang pondo para sa fuel subsidy ng mga tsuper at operators ng public utility vehicles. Kasi kahit sabihin natin na magkakaroon ng fuel subsidy ang mga drivers natin para sa mga commuters, hindi maiiwasan na iindahin din po ito ng mga sa logistics, sa trading. So yun po ang ipinagdarasan natin na maiwasan po natin at mabigyan ng magandang solusyon para po hindi masyadong mabigat ang daranasin ng mga kababayan po natin dahil dito sa tensyon na nangyayari sa Israel. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Mabilis na pamamahagi ng fuel subsidy sa mga sektor na maapektuhan ng oil price hike, ipinanawagan ni Senadora Grace Poe. Ayon kay Poe, mabilis na tatama ang pagtaas ng presyo ng langis sakaling lumala ang tensyon sa gitnang silangan, kaya dapat anyang mabilis rin ang pagtugon ng pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Umaasa sa Senadora Grace Poe na magiging mabilis at epesyente ang pamamahagi ng fuel subsidies sa mga sektor na apektado ng oil price hike na dulot ng kaguluhan sa Iran at Israel. Inaasahan rin ni Poe na bibilisan ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang paperworks para mabawasan ang delay sa pamamahagi ng fuel subsidy. Giniit ng senadora na mabilis na tatama ang pagtaas ng presyo ng langis, kaya naman dapat ay mabilis rin ang pagtugon ng ating gobyerno. Pinunto ni Poe na sa ilalim ng 2025 national budget ay may 2.5 billion pesos para sa fuel subsidy ng mga public utility vehicle o PUV drivers at operators, kung saan kasama ang mga PUV, taxi, ride-hailing services at mga delivery platforms. Samantalang may 585 million pesos namang alokasyon sa Department of Agriculture o DA para sa mga magsasaka at mangingisdang maapektuhan ng mas mataas na presyo ng langis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga ahensya ng gobyerno, pabibilisin ang konstruksyon ng mga karagdagang pasilidad ng Marawi Dansalan Integrated School. Ito ay kaugnay sa pag-uutos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na madaliin ang proyektong nagkakahalaga ng 264.2 milyong piso mula sa kabuuang 520 milyong piso. Nais ni Pangulong Marcos na maayos ang pag-aaral ng nasa 10,000 estudyante nang walang pagkaantala, kaya kagyat niyang pinamamadali ang proyekto. Ang utos ay ginawa ng Pangulo matapos inspeksyonin at tiyaking maayos ang progreso ng mga ginagawang gusali at rehabilitasyon ng mga ito. That will be able to house up to 9,000, almost 10,000 students doon sa mga bagong building. Malapit na matapos, kaunti na lang, maglalagay na lang ng perimeter fence, pwede na dalhin yung mga bata doon. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang mas maagang pagbubukas ng Marawi City General Hospital o MCGH para maserbisyuhan ang mga residente ng lungsod. Nais ni Pangulong Marcos na magbukas ang ospital ng mas maaga ng 1 buwan mula sa itinakdang pagbubukas sa Setyembre. We are giving the contractors and all of the government agencies a deadline of August na mabuksan na yung ospital para makapag-serbisyo na sa taong bayan. Ang MCGH ay Level 1 Public Healthcare Facility sa Marawi na itinatag kasunod ng 2017 siege. Layunin nitong makapagbigay ng serbisyong medikal lalo na sa mga naapektuhan ng nangyaring gyera doon. May 2 bahagi ng proyekto na nagkakahalaga ng kabuang 200 o 345.58 milyong piso. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inaasahan ang pagtatayo ng karagdagang ports o daungan sa palibot ng Lake Lanao para mapahusay ang koneksyon nito sa 18 nakapalibot na munisipalidad. Ito ang naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na layong mapaganda ang ekonomiya sa komunidad. Inilabas ni Pangulong Marcos ang direktiba nang inspeksyonin nito ang bagong tayong Marawi City Port na nagkakahalaga ng 261 milyong piso. Iginiit ng Pangulo na mahalagang magkaroon ng daungan sa iba't ibang munisipalidad na maaring magamit sa transportasyon bukod pa sa pagiging tulay sa pagpasok at paglabas ng mga produkto. This is the first of several ports that we will put. Dahil kagaya ng pagka-explain nga sa atin, pagka ito lang, walang connectivity, hindi magagamit dahil walang pupuntahan yung barko. So we will put others around the lake para maganda yung connectivity natin.
Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Matapos marinig ang mga hinaing ng mga sundalo sa Marawi City, ipinangako ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang konkretong hakbang para mapaganda ang kalagayan ng tropa at kanilang pamilya. Ito ay kasunod ng kanyang pagbisita sa mga sundalo sa 103rd Infantry Haribon Brigade sa ilalim ng 1st Infantry Tabak Division ng Philippine Army sa Campo Ranao. Personal na kinumusta ng Pangulo bilang Commander-in-Chief ang mga sundalo at nasaksihan nito ang mga hamon na kinakaharap ng tropa. Kabilang dito ang limitasyon sa infrastruktura, logistical constraints at service gaps. Dahil dito tiniyak ni Pangulong Marcos na pag-aaralan niya ang mga long-term solution o pangmatagalan na solusyon kabilang ang pinagandang health insurance, educational scholarships para sa mga anak ng sundalo at suportang truck ng basura para sa maintenance ng kampo. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang panibagong 4,000 teaching positions para ngayong taon. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ito na ang huling batch na kukumpleto sa 20,000 items na nakatakda para sa 2025. Sinabi ni Pangandaman na bahagi ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na dagdagan ang bilang ng mga guro upang matiyak na mabibigyan ng tamang atensyon ang mga mag-aaral. Ang pondo para sa mga nasabing posisyon ay magmumula sa inilaang budget ng Department of Education sa ilalim ng Fiscal Year 2025 General Appropriations Act. Una nang napunan ang unang batch ng 16 na mga teaching positions na nauna nang inaprubahan ng DBM. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. May alok na libreng sakay ang MRT-3 para sa mga Filipino seafarer bukas, Hunyo 25, 2025. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Day of the Filipino Seafarer. Kaugnay nito, iniutos ng Pangulo na tulungan ang mga pasahero sa gasto sa transportasyon, lalo na ang mga marino na may mahalagang papel sa ekonomiya. Maaari makasakay ng libre sa buong operasyon ng tren mula unang biyahe na alas 4:30 na umaga sa North Avenue Station at alas 5:05 na umaga naman sa Taft Avenue Station. Hanggang huling biyahe, bandang alas 10:30 hanggang alas 11:09 ng gabi. Kailangan lamang magpakita ng Seafarers Identification and Record Book o SIRB o PRC ID sa ticket seller o security personnel para makapasok sa service gate. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagbabala si Bureau of Immigration o BI Commissioner Joel Anthony Viado laban sa patuloy na paggamit ng pekeng pagkakakilanlan ng mga banyaga matapos maaresto ang 3 pinaghihinalaang pekeng Pilipino sa Zamboanga del Sur. Ayon kay Viado, posibleng ginagamit ang mga pekeng dokumento para makapagtago sa bansa ang mga banyagang sangkot sa pag-espiya o kriminalidad. Kabilang sa mga naaresto sina Wang Yunpeng at Liu Yang sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Kapwa walang kaukulang visa at permit ang mga ito sa kanilang negosyo na coconut charcoal. Samantala, si Lin Xiaozhang ay naaresto naman sa Molave habang nagmamando ng nasabing negosyo bitbit ang lisensyang nagsasaad na siya ay Pilipino. Isa pang Chinese national na si Wang Jingjai ang nahuli sa isang cellphone shop. Taglay din ang peking driver's license na nagpapanggap na isang Pilipino. Lahat ng dayuhan ay dinala sa BI Detention Facility sa Bikutan, Taguig habang nahaharap sa kaso ng deportasyon.
Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Mariing kinundana ng International Think Tank Research Group ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na bumabatikos sa foreign policy ng Administrasyong Ferdinand R. Marcos Jr., partikular sa West Philippine Sea o WPS. Ito ay makaraang sabihin ng pangalawang Pangulo na hindi umano handa ang pamahalaan sa isang digmaan dahil sa kakulangan ng plano at direksyon. Binatikos din ng pangalawang Pangulo ang deployment ng Mid-Range Capability Missile System ng Amerika sa Pilipinas na anya ay nakapagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa Stratbase Institute, binaliwala ng pangalawang Pangulo ang mga paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea at sa halip ay sinuportahan pa ang mga naratibo ng China. Iginiit ng grupo na ang mga pahayag ng Vice Presidente ay hindi kumakatawan sa mga Pilipino kung hindi sa makapangyarihang bansa na walang habas na yumuyurak sa mga teritoryong inaagaw sa Pilipinas. Sa huli, nanawagan ang grupo sa mga lider ng bansa na itaguyod ang rules-based order, ipagtanggol ang sovereign rights at international law upang pigilan ang mga mapanlinlang at mapaghamong aksyon ng China. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, bago po magpatuloy ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon, bibigyang daan muna po natin ang isang mahalagang press briefing mula sa Malacanang sa pamamagitan po ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kasama po ang ahensya ng Department of Energy. Ang nailigtas mula sa bigkis ng Pangulo. Maraming pero malayo pa ang nailigtas mula sa bigkis ng illegal drugs. Pero malayo pa ang Pangulong Marcos Jr. na hindi lamang small-time drug offenders ang target ng kampanya na hindi lamang small-time drug offenders ang target ng pamahalaang kampanya tunay na kalaban nito. Ang mga malalaking sindikato ng pamahalaan ang mga tunay na kalaban nito. Ang mga malalaking sindikato na sumisira sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Kabilang sa whole of government approach ng administrasyon, palalawakin pa ng pamahalaan, di ba? Different word. Palalawakin pa ng pamahalaan ang hakbang kontra droga. Kasama dito ang pagpapabuti ng sektor sa edukasyon, pagpapakalat ng tamang impormasyon at pagtutok sa mental health. Inutusan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang PIDEA na pagbutihin pa ang kampanya kontra droga. Bukod sa pagpapaigting ng mga operasyon upang puksain ang illegal drugs sa bansa, magsasagawa rin ng pagbabalanse ng rehabilitation and reintegration efforts para sa drug offenders. Pinaalalahanan din ng Pangulo ang mga operatiba ng PIDEA na iwasan ang karahasan sa pagsugpo sa illegal drugs. Hanggat kaya ay panatilihing makatao ang pinag-igting na kampanya kontra droga. Nais din ng Pangulo na lalo pang tutukan ang pagbuwag sa malalaking sindikato at tiyakin ang tamang pag-iimbak at pag-dispose sa mga kontrabando ng naaayon sa batas. Kaya kaninang umaga lang ay ipinag-utos ng Pangulo na ang pagsunog ng 1,304 kilos na shabu packs na na-recover na palutang-lutang sa karagatan ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Tinatayang nasa higit 8.8 billion pesos ang street value ng na-recover na mga kontrabando. Nakasalang din na sunugin ang 226 kilos na assorted drugs na may halagang 609 million pesos mula sa iba't ibang operasyon. Binisita ni PBBM ang PIDEA sa Quezon City para inspeksyonin ang mga nakumpiskang iligal na droga. Kabilang dito ang mga floating shabu na nakuha sa baybayin ng ilang lalawigan sa Luzon.
Ang kontrabando ay sisirain sa harap ng media sa pamamagitan ng thermal decomposition. Ayon sa Pangulo, maraming buhay ang maligtas ng mga nasamsam na kontrabando. Pinuri niya ang mga mangingistang nagsuko ng mga ito at muling binigyang diin ang mapayapang laban kontra droga. Layin po nating ilahad sa publiko ang direktiba ng Pangulo at ang mga agarang hakbang ng gobyerno para protektahan ang ating mga kababayan mula sa epekto ng tensyon sa Middle East, particular sa Iran at Israel. Pinatawag po ng Pangulo ang buong economic team at ang Department of Energy upang maglatag ng isang malinaw at mabilis na plano ng aksyon para tiyaking ligtas ang bawat pamilyang Pilipino sa banta ng pagtaas ng presyo ng langis at pangunahing bilihin. Narito po ngayon si Department of Energy OIC Sharon Garin upang ipaliwanag ang mga hakbang at direktiba ng Pangulo. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Thank you. Today po, ang recent report po sa presyo ng langis, bumaba siya bigla. As of yesterday, it was on the high 70s. Ngayon po, nasa 69, bumalik siya. Siguro dahil sa mga proclamations ng President Trump and all the ongoings in the conflict of Iran and Israel. Ang epekto niyon, kumalma na yung industriya, there's less speculation. So it went down to 69 as of this morning. So that's good news for everyone. And pero kahit may good news tayo ngayong umaga, ang utos pa rin ng presidente is we make sure that we protect the Filipino people from the impact of the oil price hike. Meaning po, most especially those na gumagamit ng public utility vehicles, our farmers and our fisher folk. So we will, as we are gathered here today, we also have an ongoing meeting with DOTR and DA and LTFRB to make sure that whatever happens, whether it happens, if it happens, we are ready to give the to distribute the subsidies to our PUV drivers, operators, farmers, and fisher folks. We are now open for questions. Tuesday New, PCWB. Mike daw. Good afternoon, ma'am. Sa ngayon po ba, ma'am, mayroon na po ba kayong natukoy kung magkano ang halaga noong ibibigay na fuel subsidy sa bawat transport sectors like AUV, PUV, or TNVS and Yes, ma'am. others? Wala pang definite na amount. Ang definite lang doon is we have 2.5 billion pesos for subsidy for PUVs. But that is the individual distribution, kung magkano tatanggapin ng kada recipient. It depends siguro kung sino ang makakatanggap at ilan ang makakatanggap. Currently, DOE, DA, and DOTR are meeting, and DOTR is also hard at work determining the number of recipients, kung sino ba talaga yung makakatanggap. But I think DOTR already identified and now they're just finishing up the listing yata. But as pronounced by DOTR, they're ready to disperse anytime that the signal is given to them. Yan po ba, ma'am, ay pwede nang asahan ng ating mga transport operators and drivers within the week na mai-release? We have to ask DOTR on that when it will be ready. Pero dalawang agencies yan, ano? May Department of Agriculture din for farmers and fisher folks, which is around 600 million pesos under the General Appropriations Act, and then there's 2.5 billion for DOTR for the PUVs. When and how much will be distributed, I would leave it to the OTR to announce that kasi kailangan pa nilang ayusin pa yung mga records nila at yung logistics. Hindi lang kasi yan, they have to work with the banks also. So, kailangan siguro patapusin muna natin as I'm not sure if they can update us today, but they've been working the whole week already, even before pa na nagtumaas pa to. Thank you. Thank you, Tuesday New. Next question is Alexis Romero, Philippine Star.
Good afternoon po. What scenarios were discussed during the meeting with economic managers and what measures are being planned for each scenario? There are several scenarios. One, the most positive is that it will not escalate anymore and the prices will continue to go down. Today is a good day with $69 per barrel. It can escalate. The worst scenario is they close the Strait of Hormuz. Meaning yan, many of our supply kasi dumadaan dyan eh. Dyan dumadaan siya. So if it gets cut off, then that's not only for the Philippines, bad news for the Philippines, but the whole world actually. So we've been discussing different scenarios from worst to best. Pero I think ang gustong makita ng presidente this morning, what is the effect on the Filipino people? For example, those that are living, ROFWs that are in the Middle East, what is the effect on their growth, no? Kasi malaking tulong po ang mga OFW in the Middle East as far as our economy is concerned. Kasi malaki din yung pinapadala nilang mga remittances. And then also, what is the effect on the daily life of the Filipino people? Kasi po, ang oil po will affect the presyo ng pamasahe natin. And if the price increases, it will also cause increases in our basic goods or necessities po. So, it was a very broad discussion, pero focused on making sure that there is less impact on the daily lives of each Filipino family. Okay, salamat po. So, what are the contingency measures in place in the event that the worst case scenario materializes? I can only talk about Department of Energy Yes po. because there are other agencies also concerned. Iba-iba rin yung mga scenarios na ginagamit nila at possibilities of options, no? But for DOE, if we start, we have the AYUDA system, which is to ang importance of the ayuda for the drivers is that so that they won't increase their fares, no? And if we don't allow increase of fares, we have to give them something. Otherwise, sila yung magsho-shoulder. So yun din yung ayaw ng presidente. So we need to make sure that everybody's protected. And the government is willing to subsidize part of their cost of delivering our people from work to home and home to work. Ito po yung subsidy na binibigay, which is 2.5 billion. And 2 days ago or 3 days ago, the President called for oil companies to stagger. The staggering ng increase kasi dapat kasi 5 pesos or more, no? So sabi, ang miniting namin kahapon ang mga oil companies at 10 in the morning, and before 6 p.m. they already announced their plan to stagger. 2 days, June 24 and June 26, no? 2.60, 2.60. So the impact, the overall impact is same. You'll be charged, the increase will be 2 times 2.60. Pero na-stagger siya. So ngayon po, kung tignan niyo po yung mga gas stations natin, ina-anticipate na nila yung increase bukas. So, maraming nagpapagas na ngayon. So, mapaplano ng mga pamilya kung kailan sila bibili. So, kung isahan lang kasi one time lang yung planning mo. Pero, at least kung ma-stagger mo siya, you have to, the whole week to plan out your expenses on fuel. So, I think that's a good call on the part of the President. And other than the ayuda, we are also asking for oil companies to expand or to increase their discounts or promos for public utility vehicles. As of today, we have received confirmation that one company is willing to give 1 peso discount for our PUV drivers for every liter. So maganda po yan, less 1 peso po yan. Malaking savings yan. We have calculated if they run at 10 hours a day, they will save about 18,000 pesos a year kung ganun yung mangyayari po. So malaking tulong po yan. And that is not from government, that's the willingness of the oil company to help, no? Bayanihan po kasi ang epekto niyan. Since the President called for them to stagger, parang ganahan na rin ang mga oil companies tumulong. So, the first company to confirm their discounted rates is Clean Fuel.
I think they're based more on Metro Manila. But hopefully the other companies, kung check pa namin, meeting kami from tomorrow up to Friday, what can we do to help the PUV drivers and operators. Mind you, because of the lowering of the prices internationally, it might go lower also, yung presyo, baka hindi na kailangan ng ayuda. But we will still continue. We want to be prepared. We want the oil companies to be prepared also, make sure they have enough stock. DOTR is ready to distribute anytime na mag-escalate pa. So that's good in what's happening now. All agencies are bracing for impact. Even parang wala namang impact pero we're still preparing for it. Salamat po. Thank you. Thank you, Ace Romero. Next question, Mase Halili, TV5. Magandang hapon po. Ma'am, although sinabi nga po ninyo na bumaba na yung presyo kanina, meron po kasi pa rin panawagan from some transport groups na baka better kung isuspend na lang yung VAT and excise tax on petroleum products. Napag-usapan niyo po ba ito? Anong tingin po ng economic team dito? Yes, ma'am. That was discussed also earlier. If you lower the, I think 10 pesos yata yung excise, no? That would have a big impact. But the excise tax and the value-added tax, which is 12%, is imposed because of a law. No? Legislation yan eh. So hindi pwede na yung DOE can go against what is mandated by law, nor DOF, nor even the President. No? So kailangan talaga sundan kung anong nasa batas. Suspension, we have been researching, wala kasi sa batas yan eh. Ang ina-allow lang is to suspend the increase. Wala naman tayong ni-increase eh. But although however willing it is, the cabinet would be, pero hindi po kasi allowed by law, no? So it will have to be an act of Congress. Kailangan an amendment to the current law ang kailangan dyan para either to suspend, to lower, or even to abolish taxes on fuel. Pero ang collections, I'm sorry, ang collections kasi dyan, it will run around on the excise tax and VAT, mga 300 billion. What I always say is, yes, we can, that's 300 billion also, and that's also, if we do away with the 300 billion, that's also how many kilometers of roads, how many school buildings, no, health services natin, mababawasan kasi bawas din yan sa budget ng gobyerno. So it's a balance that the administration is trying to find na protected ang sumasakay sa public transport, pero the basic service should also go on. So that's why ayuda might be a good start for now. And ma'am, yung sinasabi po ninyo kanina na pagbaba ng presyo ng petrolyo, do we see this na magtutuloy-tuloy, magiging trend na po ba ito? And at what point natin masasabi na there's a need for a state of emergency or DOE needs an emergency power through the President? Actually, $80 per barrel is the trigger for the ayuda. And also under NIRC, our tax code, no? And then under the GAA also, it's $80. Now, if you ask me when will it trigger na may national emergency, I think we have to go back with the economic managers there if we are able to handle the $80, past the $80 kasi, no? Right now, we're just anticipating, para lang prepared tayo. But once you declare a national emergency on this, then that will, ibang courses na yan na pwedeng i-take. Kasi there are different, I just want to explain, worst case scenario kasi maubusan tayo ng supply. Tataas talaga yung presyo, no? There are options to do that. Right now, we have long-term options, but there are options also in finding other suppliers, finding other routes for our supply. Pero those things, siguro kanina kumalma na rin yung economic team because they've seen that there's a lowering of the prices. So we've been instructed to just prepare as usual, like as if we're going to break the $80 limit. Yes, ma'am. Thank you, Mase. Next question, Ivan Marina,
GMA7. Ma'am, klaruhin ko lang po. Yes, sir. So hanggat hindi umaabot ng $80, yung pinag-uusapan nating 2.5 billion na ayuda, hindi ho siya matitrigger. Not yet. I want to explain. Yes. The $80, nag-break na tayo dyan ng January or February, if you remember. It increased, no? So under GAA, DOE notified na all the agencies. We're past the $80 mark. So anytime, one time lang naman yung notification eh. They can use up the funds anytime naman. So that's why I don't want to say when and how much because it is for DOTR. Sila yung mandate to distribute. Balikan ko ho Yes, sir. yung sa worst case scenario, Yes, sir. yung isara yung Strait of Hormuz na may ipit yung supply Pagdasal natin. mo lang na hindi. Sana nga. It's never happened in history. Yes. Actually. Yes, sir. Pero as we speak, nasa anong level po ang inventory ng oil companies natin and how long will it last? For how many days? At kung mangyari nga po yung worst case scenario, ano-ano ho yung mga options natin, alternatives na pagkukunan? Yes, sir. By regulation, all oil companies are required to have 15 days of buffer stock, no? Ang reserba nila. We check it every day. They report every day kung ano yung level nila. And as of today, the average is around 28 days. So halos isang buwan naman yung stock nila. Some are more than compliant, more than 28 days. Some medyo may problema pa. It's good that we've been visiting the oil companies because now we are helping with their permitting process para siguraduhin na lahat sila compliant. So meron tayong 30 days. The whole country as an aggregate, all oil companies combined, we have 30 days of buffer stock. I think that's a good number because that's also cash for our oil companies. Yeah. They spend for that. So it's heavy for them also to extend that to 2 months. 1 month is a good number. Now, if you have kung may closure, which I really doubt, and because that's against the interest of everyone in the Middle East and the whole world. Even the big countries, I don't think parang they would allow that. Pero there are also alternative routes for shipping, also alternative sources. We're talking about Middle East here. Actually, Iran is only 1.5% of the whole OPEC country export. Kasi po, oil embargo na yan dati. Most of their exports are sent to China. So, ang lang sa international market is about 1.5 million ang naka-alat lang dyan. There are other OPEC countries that in total have 5.5 million na reserves, so pwede nila i-cover. And if that is not possible, we also have other countries like US, Canada, Brazil, and other countries that can be sources also. So we have alternatives. It might not be as efficient, pero it's the country has an option to find alternatives. Thank you, Ivan. Next question, Job Manahan, ABS-CBN. Hello, ma'am. Good morning po. Good morning. Ay, good afternoon na pala. Ma'am, groups are questioning bakit kailangan automatic na nagtataas yung oil reserve kahit na matagal pa yung reserve nila. So, parang anong doon? Logic kaya behind bakit they've bought it before already, Yes, and exactly. why is the increase nag-a-apply ngayon, I'll try to explain as simple as I could, no? When in oil kasi, basically, the delivery does not mean that you have a price already. Ibig sabihin, yung goods, no, na natatanggap mo, hindi ibig sabihin nag-agree na kayo sa price. Okay, so they agree on the price depending on yung tinatawag nila na MOPS sa Singapore, yung parang average on the international market, let's say, no? So, what you consume today, mag-agree kayo niyan kung anong MOPS ang gagamitin ninyo, and then that is what you pay. If you have 100 liters, for example, and you only sell 10, you pay the 10 as agreed. Hindi dahil nakuha mo na siya 2 weeks ago, nagbayad ka na, no. The price is determined as
as you go. So my simple explanation would be it's like you pay for the replacement of the fuel that you sold. Na? Parang ganun na lang. Para lang, it's as simple as that, na kung ano yung cost ng fuel na binenta mo, to replace that, that's what you pay for it. Kasi medyo hindi sila nagde-define ng presyo kaagad ngayon anong delivery They determine that upon when the time that you sell it. Medyo iba yung practice ng industry So that's also a question of many, and it's hard to understand if you're not from the industry. But yes, that's how they do it in the oil companies. Lahat-lahat sila actually. Yes, sir. Ma'am, na-mention nyo kanina na bumaba na yung presyo ng crude oil. Magtutuloy-tuloy kaya or sa tingin nyo pwedeng hindi na ituloy yung second installment ng oil price hike sa Thursday? Well, we have to talk to the companies. Hopefully, kung bumaba naman, we have meetings again tomorrow with them until Friday. So we'll check with them if they can hold muna yung pag-increase kasi bababa naman. We have to check on that kasi they actually were willing na to sacrifice the 2.60 on their part for tomorrow. Ang problema kasi oil companies are not regulated. The prices are not regulated. This was because of the oil deregulation law. So hindi natin nakokontrol. What the government can do is just ask the companies. We regulate the registration and all that, pero yung presyo hindi po. Kaya nga it is quite heartwarming din when the president called for their participation in staggering the price hike. They responded positively. So that was on their willingness naman. Hindi naman violation yan kasi kung hindi ka sumunod pero they were willing to help the president to soften the blow of the oil price hike. So hopefully we can talk to them again. And can I just revert back to the question mo kanina? 'Di ba? Ang ano na rin yan, ngayon pag nag-increase, parang dehado yung consumer, 'di ba? They're paying for a higher price na hindi pa naman nag-a-apply. Pero on the other hand, pag ang expectation mo, it goes lower in the next week, dehado din yung oil company. No? Kasi bababaan nila. They will mark it down also. So, give and take na rin yan. So, there are times that the consumers suffer, but there are times also that the oil companies are the one taking the brunt of the lowering of the price. No? So, bawi-bawi rin siya. Thank you. Thank you, Job. Yes. Next question, Eden Santos, Net 25. Good afternoon po. Afternoon Sabi po. niyo, DOTR, DA and LTFRB are ready to distribute the subsidy. $80 per barrel ang triggering Yes, sir. para tayo magbigay ng ayuda. Since bumaba na po siya sa 69 and we're expecting, sabi niyo po na magtuloy-tuloy yung trend na pababa. Yun po bang ayuda na naka-ready, 2.5 billion for operators and drivers and 600 million pesos para sa farmers and fisher folks, ay tuloy-tuloy pa rin po yung pagbibigay nito? Well, kung tuloy siya, pero yung premise mo kasi kanina, total bumababa na. Pero posible din tumaas siya ulit. So, I would just want to say na ready yung DOTR and DA. Now, when will that be distributed if it goes down or goes up? I would rather have DOTR announce that kasi nagmi-meeting pa nga, hindi ko alam kung ano pa nangyayari sa meeting. Pero I think nililinis pa nila lahat ang logistics, ang kung ano yung paano babayaran, paano distribute, sinong tatanggap. Those are things that are still being discussed with DOTR. So, kung tuloy siya or hindi, I think they will decide on that sometime soon. Paano po natin masusure, magagaranti na hindi po mahuhulog sa corruption itong budget, itong pondo na ito para sa ayuda sa ating mga affected sectors po? Na, I guess you mean na iba'y nakakatanggap? Yes, Parang hindi ganun. lahat ay talagang nakakatanggap. Kaya nga ang hindi immediate na
distribute lang ang DOTR, ano. They are trying to make sure that the list is correct. That the recipients, ano ba, included ba yung operators, included kung kasama ba yung drivers, kung sino mga drivers, at what kind of PUVs are included. I think DOTR studying that. They're really, kasi ang utos yata ni Secretary Vince, yan, we should do this ASAP, but make sure that it's a correct way of doing it. So, in fact, they're trying to talk also to the banks, like Land Bank, so para mas streamline yung pag-distribute. So, all the safeguards. We're trying to do all the safeguards then. As long as the list is correct, I think that's half the battle already. Ginagawa naman nila lahat. Last question na lang po. Since ito pong nangyari sa Iraq at Israel, hindi naman po kahapon lang nangyari o last week. Sa Iran. Iraq and Israel. Iran and Israel. Huwag mong umpisahan yung isa. Baka sumali pa. Baka sumali. Secretary, wala po ba tayong naka-reading or naka-in place na sistema or mekanismo para po sa pagbibigay ng ayuda sa mga ganitong sitwasyon? Kasi kung ngayon nyo palang pinag-aaralan, pinag-uusapan, tapos biglang bumaba, pwede palang hindi naman naibigay yung ayuda, samantalang sabi nyo kanina, noong January pa, yung nagkaroon ng mataas na presyo, dapat pala nung palang February, March, April, nabigay nyo na yung ayuda sa mga kinakailangang sektor, hindi po ba? Wala po ba tayong nakareding mekanismo or sistema sa kailan dapat ibigay yung ayuda, kailan dapat umaksyon yung gobyerno po? Technically kasi hindi kailangan ngayon kasi hindi pa umaabot ng 80, no? Pero na-trigger na siya before. Hindi po yung DOE nagdi-distribute, it's DOTR. That's why we are having a meeting today para ma-check kung anong na-disburse nung January, if ever there was a disbursement, para ma-check namin yung balance. I think ang DOTR is just responding to calls of many of the sectors, kung sino ang gustong ma-include, sino ang exclude, kung magkano ang gusto nila, how many days ba dati, kasi nag 6,000 pesos yata dati yan, ano? How many days ba yung 6,000 pesos is just good enough for 1 day, 2 days? So I think the DOTR is just trying to make sure that everything's correct, kasi nga, as you mentioned earlier, it could be prone to corruption or abuse. So, DOTR has to make sure also na yung tamang tao ay makakatanggap ng tamang amount. No? I think that's a prudent way for DOTR to do. Kailan siya di-distribute? I cannot say now kasi that is up to the DOTR to determine. Bakit ka kasi nag-aayuda? Kasi mahihirapan yung driver mo no? Na ikarga yung fare na hindi naman nag-i-increase. So I think that's an expertise of the DOTR to determine kung para ma-avoid ang pag-suffer or yung impact sa driver nung pag-increase ng presyo ng langis. I think Secretary Vince would be in a better position. In a few days, siguro baka masagot niya na yan. Thank you. Maraming salamat, Eden. Next question, Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Na-mention po nila, ma'am, na pina-check po kanina yung kung magkano pa yung balance dun sa budget for the fuel subsidies. Nabawasan po kaya yun noong January or February after checking po kanina? Hindi ko pa na-check kasi ngayon yung meeting. Napalipat ako dito sa pero I have to go check. That's the purpose actually ng meeting namin. But I do believe marami pang minimal lang yata ang nabawas dati kung if ever there was one, no? I think intact pa yung amount yan. Enough pa siya to subsidize the intended recipients natin. Tapos nabanggit po kanina nila na yung wala sa batas yung power na mag-suspend ng VAT or excise tax. Yes, sir. May recommendation po ba yung Executive Department or DOE in regards to that? Should Congress pass a legislation to allow that? I think that's for Congress to determine because of the separation of powers of the legislative and executive. Executive will follow whatever is the wisdom of Congress, ano. Pero I do believe on the part of Congress, in the past marami ng mga nag-file ng bill about that, about suspension or even emergency actions as far as oil taxes are concerned. So, tignan natin yung Kongreso kung
Kasi sila talaga dapat nagde-decide on what laws we want to be imposed in the country, particularly on the taxes on oil. So it's in their discretion kung ano yung amendment na gusto nila sa batas. Tapos, ma'am, na-mention nyo kanina na discuss ng economic managers yung projection kung ano yung possible impact ng worst case scenario or yung medyo good scenario pagdating dito. May na-discuss po ba kung nag-expect yung economic managers na ma-reach pa rin yung target when it comes to economic growth and employment this year dahil nga sabi nyo medyo naging bumaba na yung price ng oil? Or meron po bang changes dun sa magiging targets? So far, based on what is happening today, so far as the conflict has subsided and the prices have gone down, parang minimal ang impact sa economy natin. I cannot give you the exact numbers, pero maliit lang talaga yung impact that I don't think it's alarming for our economic managers. Thank you very much. Thank you. Thank you, Sam. Next question, Clay Pardilla, PTB4. Yes, Magandang ma'am. hapon po, Good afternoon po, ma'am. Apa. Ma'am, you've mentioned about meeting with oil companies. Are we going to negotiate or ask them to consider not to implement another price hike? Dahil nga po nag-ease na yung tension, ilalatag po ba yun ng DOE sa mga oil companies? Kung yung MOPS kasi bumaba, dapat talaga bumaba na siya, no? Without even asking them to lower it. I think the question earlier was like yung other half na na-stagger, can it be negotiable pa? And that's for them to decide. And we will try our best to talk to the oil companies. We have a series of meetings with them. It's another act of kindness on their part if they do so. But rest assured that DOE will attempt, no? Will try to talk to the oil companies. Thank you. Next question, Christian Yusores, Radyo 630. Hi, ma'am. You mentioned po that you're encouraging the oil companies to offer discounts and promos to PUBs. Pero what's in for them po if they provide such discounts and promos? May incentives din po ba in return for them? They're giving discounts. I think for one company, actually, they're giving 1 peso discount for every liter. There's no incentive on their part, fiscal or any other incentive. It's a pure recognition of their altruism that they will get. So bayanihan effect lang talaga yun. So for that, we are very thankful with the oil companies because they're helping the president help our people. So wala po yan na may additional incentive sila. It's just really an appeal to their kindness, no? So for that, we're very thankful to all the oil companies. Thank you, Christian. Last question, Chloe Hufana, Business World. Good afternoon po, ma'am. Parang ano to, no? Parang defense plenary, no? Ma'am, Go ahead. the DOE and oil companies agreed to stagger the implementation of the supposed big-time hike this week. Will this scheme be implemented next week as well? Well, I'm hoping. You know, I'm 1 week only on this job. But I'm hoping by next week it will go lower and lower, and there's no need to stagger, unless we want to stagger the lowering, but I don't think the people would want that, no? But if it does increase next week, then that's our ask, na i-continue lang i-stagger every week ang increases. So, ngayon, we're staggering. Next week, if it goes lower, I don't think it's a problem anymore. But if it increases, which I hope it won't happen, then we're still asking for the staggering of the successive increases. Yes, Thank ma'am. you, Chloe Hufana. Ma'am Claire. Okay na, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Ma'am Sharon Garin, OIC of Department of Energy. Ma'am Sharon, can you please stay? Baka po may tanong pa eh. Okay, now, maaari na po tayong tumanggap ng mga katanungan mula sa kapita-pitaga ng MPC. Okay, first question, ma'am, is from Chloe Hufana, Business World. Good afternoon, Yusek.
Ano po yung napag-usapan kanina sa economic managers meeting? Nandito na po kanina si... Pero Ibigay wala ko na po muna. Ma'am, babalikin ko po kayo. Well, this was the briefing of Secretary RC of DepDev, no? Formerly NEDA. He was explaining the trend, which was bumababa na nga. Pero anyhow, I think na-categorize niya on different aspects, like what is the impact of the oil price hike or the volatility of the prices of oil, what's the impact on our OFWs, what's the impact of on the remittances, kasi malaki din yung contribution ng Middle East sa remittances natin. And then combining all that with our exports and imports and our trade with Israel, for example. Yun yung inassess ni Secretary RC. And with the current situation na mukhang hindi na mag-escalate or it's slowing down or there's ceasefire, hopefully it lasts longer, no? There's ceasefire among all the countries involved. And I think inad yun ni Secretary RC na, of course, the Iran and Israel will always have conflict. Pero yung ibang countries baka hindi na ma-involve. So, combining all those, his team, I think, his department made an assessment on the impact on inflation as well as on the growth of on the GDP of the Philippines, on the growth. So, with all those considerations, I don't have the numbers here kasi na-present lang yung kanina, but the impact is so minimal to our economy that doesn't seem alarming as of now. Basta hindi lang siya aakyat ulit or the conflict worsens. So those are yun yung na-present ng and along with the Secretary RC of DepDev, there was all the agencies were there, including Department of Foreign Affairs, Department of Finance, Secretary Recto was there, Secretary Go, all those involved. Pati Labor was also there, Energy was also there. So lahat po na concerned agencies nandun. And I think that was the feeling eventually na the impact won't be as alarming as for today, no? We'll see tomorrow kung may changes pa sa situation sa Middle East. But everybody's closely monitoring what's happening there. Thank you po. Thank you, Chloe. Thank you, Ma'am Sharon. Next question. Maraming salamat po. Richmond Quevedo, Daily Tribune. Good afternoon po, Yusek. Tawid po tayo sa technology. On the topic of AI, ma'am, last week a local official went viral over her alleged use of artificial intelligence for a prayer, which garnered negative reactions online. Now po, the government is counting on AI to boost digitalization and modernization of technology. While AI can be used for a lot of ways, and even bad ones, is the President looking to have regulations for AI or at least a creation of framework to promote responsible AI use? Nagkaroon po ng sectoral meeting noong May 20, 2025, ang Presidente, ang Pangulo, kasama po ang DOST. At pinag-usapan po nila yung National Artificial Intelligence Strategy for the Philippines. At ngayon po ay nagagawa na po sila ng framework at pati po yung pag-develop po ng hubs na ang focus po ay on understanding artificial intelligence. Ang inuutos po ng Pangulo ay magkaroon po ng tuloy-tuloy na pag-aaral patungkol po sa AI, advantages at disadvantages po nito, ang application po nito sa bansa at yung mga best practices nito sa ibang mga bansa. At magkaroon po ng regular na policy recommendations and research findings. So, nandun naman po. Follow-up lang po. Papalapit na po ang SONA and there may be an effort to spread misinformation targeting not just the President but other public officials as well. Ano po ang mensahe ng Palasyo patungkol po dito? Unang-una po, pagbubutihan po ng gobyerno ang trabaho para po ito ay
ma-reduce o masawata ang fake news at hingin din po namin ang inyong tulong patungkol po dito dahil sa media po, social media, sa mainstream media, malaking tulong po. Kapag ka po kayo may nakikita na po na fake news, ito po ay mai-alarma agad sa taong bayan. So we need your help. Thank you po. Thank you, Richbon. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, VP criticized the country's foreign policy and the administration's decision to allow foreign missiles in the Philippines. Ang sabi niya po, papapasukin mo ang missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan ng kalaban niya. Any comment po, Yusek? Salamat. Yes, the President said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. At ang Pangulo po ay pro-Philippines. Thank you, Clay. Eden Suarez. Yes, good afternoon po. Bagaman mayroong mga pagbaba sa presyo ng langis ngayon na nabanggit ng DOE, mataas man o mababa po yung langis ay mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin. Ano po yung mga specific na hakbang o direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po mapigilan yung patuloy na mataas na presyo ng bilihin, hindi na lamang po yung pork ngayon, maging yung manok ay tumataas din po ang presyo. Noong nakaraang buwan po ay nagkaroon po ng report ang PSA na may mga goods na bumababa po ang presyo. Hindi naman po lahat ng mabibili sa merkado ay mahal. At tandaan po natin, pati po ang presyo ng bigas ay bumababa na rin. At may ginagawa po, ayon na rin po sa direktiba ng Pangulo. Ang isa po na mababanggit ko po na ginawa po at naging successful po, si DI Secretary Cristina Roque, ay nagkaroon po sila ng kasunduan ng Canned Sardines Association of the Philippines kahapon po, June 23, 2025, at napagkasundoan na hindi po itataas ang presyo ng dilatang sardinas. So, sa ngayon po, at ang sabi nga po, mananatili na 21 pesos ang suggested retail price ng bawat 155 grams na lata ng sardinas. So, yan lang po muna maiulat ko at hihingi po tayo ng karagdagang ulat sa DTI kung ano pa po ang maaari nating maibahagi sa inyo. Yung pong pork and chicken price po yung mataas, ano po yung ginagawa ng DA dito? Napag-usapan na rin po natin dati yan at nasagot na po natin na medyo may tumataas nga po na presyo dahil sa kailangan po na magkaroon ng bakuna yung ibang mga baboy. At hihingin po ulit natin na ibang detalye kung ano po ngayon ang prevailing price sa market po ng baboy at ng manok. Pero wala pong ASF ngayon. I think hindi po yun ang main reason bakit tumataas po yung presyo ng baboy. Ang sinasabi po ng mga biyahero ay parang hindi po kontrolado ng DA yung presyo sa yung farm gate price. Yan. Okay po, tatanungin po natin si DA Secretary patungkol po dyan kung may katotohanan po ang report na yan. Thank you, Eden. Ma'am Claire. Okay po. At bago po tayo magtapos, DBM, inaprubahan na ang additional 4,000 teaching jobs para sa taong 2025. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin pa ang suporta sa sektor ng edukasyon, inaprubahan na ng Department of Budget Management sa pangunguna ni Secretary Mina Pangandaman ang isa pang batch ng teaching positions para sa 2025. Aprobado na ang 4,000 new teacher 1 positions na may salary grade 11. Ito ang second batch na kukumpleto sa 20,000 teaching jobs na hiniling ng DepEd sa administrasyon. Bukod pa rito, sa naunang inaprobahan ng DBM na 10,000 non-teaching positions para sa DepEd nitong April 2025 lamang. Patunay ito sa pagtutok ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa pagsasaayos ng edukasyon education sector sa bansa. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng Presidente ay dekalidad na edukasyon para sa bawat estudyante.
Aksyon, hindi bakasyon. Mabilis na naging aksyon ng MMDA sa City Government of Manila na maghakot ng basurang nagkalat sa major roads ng lungsod. Dahil po sa malakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw, nagkaroon ng pagtambak ng basura sa maraming kalsada. Sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr., agad na ipinag-utos ni MMDA Chairman Don Artes ang pagpapadala ng mga dump trucks upang makatulong sa paglilinis. Ayon sa datos ng MMDA, umabot na sa 49 tons ng basura ang nahakot at dinala sa Navotas Sanitary Landfill nitong umaga. Patuloy po ang panawagan ng MMDA sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura upang maiwasan ang pagbabara ng mga drainage at kalsada, lalo na sa panahon ng tag-ulan. At di na po nagtatapos ang ating press briefing. Maraming salamat. Magandang hapon para sa bagong Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpapatuloy po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dadako naman po tayo sa ating regional news para sa araw na ito. Unahin natin ang mga ulat mula sa rehiyon ng Luzon, mula sa Lawag. 77 establishmento dumaan sa inspeksyon ng Department of Trade and Industry o DTI Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Durilag. Napanagdagan ti Department of Trade and Industry Ilocos Norte iti panagtungpalen dagiti nagduduma nga establishmento iti panang surot dagiti paglintigan. Dedikat kalpasan ang nagmonitor ti DTI Ilocos Norte kadagiti 77 nga establishmento iti iliti Bakaraken Pasukin Ilocos Norte. Second ti Consumer Protection Division ti ahensya dagiti pasdek negosyo ket pakaibilangan dagiti grocery wenno convenience stores, novelty shops, hardware and construction supplies, motor parts and repair shops, dry goods stores ken vape shops. Kuna ti opisina ang nagsentro ti matang da iti pagtalgidan dagiti nagkadgatang kadagiti produkto nga adda iti babayen iti mandatory certifications. Kalpasan di inspeksyon awan ti nagsalungasing kadakwada ngem pinalagipan manen ti DTI Ilocos Norte dagitoy itagtultuloy a kampanya ti gobyerno para iti proteksyon dagiti consumer a nakalinyamot iti direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. Sursuro ti Ubing Educational Tour ng San Fernando City, La Union, nagbibigay inspirasyon sa mga kabataang mamamayan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nakipaset dagiti ubing agtawan 8 aginggat 12 manipod iti syudad ti San Fernando iti sursuro ti ubing maysa at alo nga aldaw nga educational tour mangipakpakita iti nabaknang nga historical, cultural ken environmental atawid ti syudad. Ti ganwat a panagtitinulong dagiti city youth officials ken gobyerno syudad ket panggapna nga imula ti naununag arik na ti lokal a kinasiyasino ken panangipateg kadagiti napateg a lugar ti syudad. Nagsukisok dagiti agtutuba nakipaset kadagiti kangruna na lokasyon a pakairamanan ti Bakawan Boardwalk, Carlatan Watchtower, Sanitary Landfill, La Union Science Centrum and Museum, Botanical Garden, Machu Temple ken Pindangan Ruins. Iti tunggal lugar nangipay dagiti city youth officials kadagiti makaawis a panakaawat iti pakasaritaan ken kinapateg ti lugar. Tinagan a sursuro ti ubing ket mismo ang mangipakita kadagiti panggep ti proyekto. Iti panangitipon na kadagiti balikas nga Ilocano a sursuro muno agsukisok ken
suro, uno ag sursuro, tinagan ket mangsaklaw iti misyon ti panagpasyar ang mangisuro ken mang patanor, iti rekna ti panagpanakkel ti tawid ti syudad. Impiksa dagiti opisyal ti syudad ti panagkomitda amang preserba iti pakasaritaan, kultura ken natural a pagsisidaawan ti San Fernando babaen iti edukasyon dagiti agtutubo. Amang ipasigurado ang may pasa dagitoy atawid kadagiti sumaruno a kapututan. Manipod RP Agaw, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert, na naulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan City Health Office matagumpay na nagsagawa ng Buntis Congress 2025. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Sumpayan pagsalinurog ni kadisi 8 nga Charter Anniversary han syudadan Borongan, malangpuson nga gindumaran Buntis Congress nga pinungunahan han City Health Office. Tinabungan nining aktibidad hin mga burod kaupadadon ira mga asawa, tikang hamagderodlaan nga barangay han syudad. Kundi inatagamtaman niran libre nga medikal nga dental nga serbisyo, urinalysis nga pagkuha hin PhilHealth ID. Nagkarawat gihapan mga burod hin maternity kits. Gintagan doon han aktibidadan pagpadangan tin impormasyon kasumpay han mental health in pregnancy, oral health, first to 1,000 days, understanding child health, understanding maternal health in pre-pregnancy and postpartum, and family planning. Mas naging malangpuso nining aktibidad pinaagin mahugot nga pagisumpayan han City Health Office, ang mga kaalyadong ahensya ng mga organisasyon, sugad han PhilHealth Office, Eastern Samar Provincial Hospital, ng Provincial Health Office. Tikang diri ang syudadhan Borongan, Dayan Camplona para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Libreng gupit, masahe, manicure at pedicure, handog ng lokal na pamahalaan sa lahat ng mga Southern Leyteños. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dalia Orit. Pinasubay sa kasaulugan sa ika-65 nga founding anniversary sa probinsya sa Southern Leyte, ang tanan giauhag sa pagpahimulo sa paghimuong Pasundayag 2025 karong adlaw. Atol sa mga kalihukan, lauman ang libreng itanyag ng mga serbisyo sama sa manicure, pedicure, foot spa, haircut ug masahe. Ang activity paghimuon sa Provincial Social Welfare and Development Office nga ananahimutang sa capital site sa Dakbayan sa Maasin. Tumong sa mga kalihukan mo ang pagpromotar sa personal nga kalimpyo sa mga Southern Leyteño sa ilang panglawas ug paghatag pamaagi aron maminusa ng stress level ug ingon man paghatag og relaxation. Sa laing bahin ang mong activity, naghatag suporta sa panginabuhian sa ubang sektor sa komunidad ug mapakita ang ilang abilidad ug kahanas sa nagkadaiya nga lugar. Lakip sa kitaganong prioridad ang mga vulnerableng sektor sa komunidad sama sa indigent, senior citizens, PWDs, single parents ug uban pa. Balita gikan sa RP Sogod, kini si Dalia Abiara Oret para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dalia. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Australian tour agents planong isama sa kanilang mga tour package ang Northern Mindanao. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Sa unang adlaw sa pagbisita sa mga Australian tour agents, ilang na sinati ang kulbahin ng mga eksperyensya sa water rafting sa suba sa Cagayan de Oro. Ang Cagayan de Oro River na ila sa makalingaw ng mga agos sa tubig ug nindot ng mga talan-naon. Human sa maong makalingaw nga river rafting, ang grupo nagpahigayon og tunga sa adlaw nga pagsuroy sa Dakbayan, diin ilang ibisita ang lokal nga mga landmarks sama sa Museo de Oro, St. Agustin Cathedral ug ang Divisoria. Gibutyag sa mga Australian tour agents nga sila nalingaw og nalipay sa ilahang pagbisita sa Northern Mindanao ug daghan kanila ang gustong mobalik sa pagbisita sa Cagayan de Oro ug ilahang plano nga ilang i-appeal ang Northern Mindanao sa ilahang mga tour packages.
Gikan din sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Department of Social Welfare and Development o DSWD magsasagawa ng livelihood at employment caravan sa Zamboanga Peninsula para sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Usa ka livelihood og employment caravan ang ipahigayon sa tibuok Zamboanga Peninsula aron makahatag og oportunidad sa mga nangita og trabaho nga mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tumong sa maong caravan ang pagtabang sa mga pamilyang kabos nga makaangkon og panginabuhian ug trabaho aron sila makabangon gikan sa kalisod ug makasuporta sa ilang pamilya. Pagahimuon ang nasayrang aktibidad sa Ipil Heights, Zamboanga, Sibugay sa Hunyo 24, sa Pagadian City Covered Court, Zamboanga del Sur sa Hunyo 26, sa Hulyo 4 usab sa Zamboanga City ug sa Hulyo 16 sa Cultural Center City Hall Complex sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Kini nga kalihukan usa ka inisyatiba sa gobyerno aron masuportahan ang mga benepisyaryo sa 4Ps nga makasugod og kaugalingong panginabuhian. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon para sa araw na ito. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw. Sa ating mga executive producer, sina Steph Vicente at Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hero Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.